Gargano, Senator Judge. Busog ka sa balita. Dito sa Balitangan. Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pumarap sa ikatlong pagkakataon si Roderick Wamil na dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence, and Confidential Funds Audit Office. Ito ay para naman sa interjection ng senator judges at sa pagtalakay ng iba sa mga resibo, liquidation at accomplishment report ng Office of the Vice President at Department of Education sa paggamit ng confidential funds. Kaugnay pa rin po yan sa Article 1 o ang umano'y maling paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd noong kalihim pa ang bise. Ang latest sa impeachment trial ihahatid po namin maya-maya. Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Mga kapuso, nakararanas ng masamang panahon ang Metro Manila at ilang karatig probinsya dahil sa bagyong Maymay at ng hinahatak nitong habagat. Dahil po dyan, nagsuspindi na ng panghapong klase ang ilang lugar. Shift muna sa alternative delivery mode ang kinder hanggang grade 12 sa public school sa Quezon City. Kabilang po dyan ang Child Development Centers at Alternative Learning System. Sa Navotas, kasama sa mga walang face-to-face classes ang public at private schools. Gayon din ang daycare, nursery at early childhood care development. Kabilang din ang ECCD sa walang face-to-face classes sa Taguig. Wala rin pong in-person classes ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Valenzuela at Caloocan. Kanselado rin ang pasok sa face-to-face o online man sa Marikina, Malabon, pati na rin sa Cainta, Rizal. Suspendido na rin po ang panghapon na face-to-face classes ng lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Taytay at sa San Mateo, Rizal. Dahil pa rin po yan sa masamang panahong hatid ng bagyong Maymay at ng habagat. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa karagdagang anunsyo ng class suspensions. Dahil suspendido na ang klase, ilang eskwelahan sa Metro Manila ang nagpauwi na rin po ng kanilang mga estudyante. Ramdam naman ang malakas na ulan hanggang sa Rizal. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, isang maulang umaga nga ang gumising sa atin ngayong araw, no? At sa partikular sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, diyan nga sa may Antipolo ay malakas na buhos ng ulan ang bumungad sa ilang mga motorista. May mga panahon pa nga at pagkakataon na nag-zero visibility sa lakas ng ulan. Dito naman sa may Quezon City kung saan may yellow heavy rainfall advisory ang Pag-asa, nag-anunsyo na ng face-to-face class suspension ang mga panghapong klase sa mga pampublikong paaralan. Bagamat sa ilang paaralan ay pinayagan ng makauwi ang mga estudyante basta't may susundong magulang. At para masigurong tuloy-tuloy ang pagkatuto ng mga mag-aaral, ipatutupad ang alternative delivery modes of learning. Samantala, nandito tayo ngayon sa tanggapan ng Pag-asa kung saan binabantayan ang Tropical Storm Maymay na sa kasalukuyan ay namataan 170 kilometers west of Bacnotan, La Union at kumikilos westward. May lakas itong hangin na 65 kilometers per hour at bugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Anumang sandali, Connie, ay magsisimula na ang press con dito sa Pag-asa para sa mga pinakahuling ulat kaugnay ng mga binabantayang sama ng panahon. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Nakararanas na maulang panahon sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, dulot ng bagyong Maymay at ng nagdaang bagyong Luis. Binaha ang ilang kalsada sa San Fernando sa La Union. Ang ilang sasakyan itinulak na lamang dahil sa taas ng tubig. Sa bayan po ng Nagilian naman, nagmistulang ilog ang bahagi ng Barangay Gusing Sur. Inilikas ang mga alagang baboy para hindi malunod. Base sa monitoring ng provincial government, nakaranas din ng baha ang mga munisipalidad sa Bawang at sa may Santo Tomas. Halos 200 pamilya ang inilikas.
sa tala po ng 34 na barangay sa Bawang, Nagilian at San Fernando City ang nakaranas po ng power interruption. Binaha rin ang 14 na barangay sa Cabanatuan, Nueva Ecija. May iniulat na ang tubig ay abot leeg o kaya'y hita. Sa Barangay San Juan, ACCFA, libreng pinagagamit ng bangka ang mga apektadong residente. May naka-standby na dump truck para po sa posibleng paglikas ng mga binaha. Tumaas naman ang tubig sa Dipunga River sa gitna ng pag-uulan, kaya mahigpit itong binabantayan. Maraming lugar na nga po sa Luzon ang isinailalim sa babala dahil sa tropical storm Maymay. Base sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province at sa northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng La Union, the rest of Pangasinan, buong Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, buong Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, buong Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija at sa northern at central portions ng Aurora. Namataan ng Pag-asa ang bagyong Maymay, 185 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Taglay po nito ang lakas ng hangin na hanggang 65 kilometers per hour. Posibleng mag-landfall ang bagyo sa Ilocos Sur o kaya'y sa La Union mamayang hapon o gabi. Tsaka nito tatawirin ang northern at central Luzon hanggang bukas. Habang nangyayari po yan, inaasahan ang paghina ng bagyo. Bukod sa bagyong Maymay, nagpapaulan din ngayon sa ilang bahagi ng bansa ang hanging habagat. Apektado po nito ang Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Patuloy namang lumalapit sa PAR ang bagyong may international name na Dolphin. Namataan po yan 1,765 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 155 kilometers per hour. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing bagyo na pumasok sa PAR pero sa mga susunod na araw, posibleng hatakin po nito at palakasin pa ang habagat. Hulikam sa Lawag, Ilocos Norte ang pagkahulog ng isang babaeng angkas sa tricycle. Makikitang nagulungan po ng sidecar ng tricycle ang nakaharang na hollow block sa harap ng isang bahay. Dahil po dyan, bahagyang umangat ang tricycle at nahulog naman ang babaeng angkas. Muntik pa siyang masubsob sa kalsada. Agad naman siyang nakatayo at tinulungan ng kasunod na tricycle driver. Nagtamo ng mga gasgas ang babae. Huminto rin agad ang sinakyan niyang tricycle. Sa kabila po niyan, inisyuhan ng citation ticket dahil sa reckless driving ang driver na sinakyan ng biktima. Sinisika pa rin kunan ng pahayag ang tricycle driver at ang babaeng angkas. Kahit maulan, pinilahan pa rin ang 20 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa Store sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry dito po sa Quezon City. Ang ilan sa mga pumila ay mga senior citizen na alas 3 ng madaling araw pa lamang ay naroon na. Hindi po nila alintana ang masamang panahon para makabili lamang ng murang bigas at makatipid sa gastusin sa bilihin. Lalo't gumagastos din sa kanilang pang-maintenance na gamot. Hiling po nila na makabili sila ng isang bagsakan na 30 kilo ng bigas. Sa ngayon kasi, 10 kilo kada mamimili lamang ang ipinatutupad sa Kadiwa Store. Wala pang pahayag kaugnay niyan ang Department of Agriculture. Sabi ng testigo mula sa Commission on Audit, maaaring maipagpalagay na nagamit ang confidential fund ng Department of Education sa personal na bagay dahil hindi butaw ito na-liquidate ng maayos ni Vice President Sara Duterte noong siya pa ang kalihim ng DepEd. Tinawag tuloy itong scam ni Attorney Lorna Kapunan ng prosekusyon na tinutulan naman ng depensa. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo.
Sabi ng testigo na si State Auditor Attorney Roderick Wamil, walang isinumiting dokumento ang DepEd na magpapatunay na ginamit ang confidential fund para sa counterinsurgency. Ano naman ang dokumentong sinabmit ng DepEd para patunayan? Natunay nga na may terrorist ang mga eskwelahan. Meron ba? Submit the documents. Wala po silang sinabit. Puna rin ng COA sa isang pinuntahan ng pondo. First quarter CY 2023 cash advance. Payment of allotments under the maintenance and other operating expenses authorized under the page 376 of RA number 11936 of the General Appropriations Act, fiscal year 2023. Anong ibig sabihin ng MOOE? Yung MOOE po kasi kasama yun doon sa kanilang regular funds. Ano ang regular funds at ano ang confidential funds? Yung regular funds po ng agency, yun yung kanilang pondo na ginagamit nila for their operations and yun po. Well, yung confidential fund po, ito po yung specific lump sum ng agency which is to be used for their confidential operations. Matapos lumabas ang kanilang audit observation memo tungkol sa umunoy irregularidad, nakipagpulong daw sa kanila ang mga kinatawan ng bise kasama si Defense Counsel Attorney Michael Powa na nooy nasa DepEd. Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Powa? Nakikita ko po siya sa news. Nakikita mo siya sa news? Hindi mo siya nakikita sa in-person? Ayan, oh. During that time, sorry, hindi po clear yung particular period. Attorney, sorry for that. No, that's fine. Nagpapagising lang tayo. Okay lang po. But you confirm that this is the attorney that you saw in that meeting? Yes po. Okay. Sabi ni Wamil, may hiniling sina Powa sa COA. They asked po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-issue sa kanila. Audit query na lang ang dapat i-issue, yun ba ang sinabi nila? Ano naman itong audit query? Hindi po ako familiar sa audit query since hindi naman po siya kasama dun sa issuances under the Joint Circular 2015-01. Hindi raw sila pumayag sa kahilingan ni Powa at naglabas ang COA ng audit observation memo pero hindi ito tinanggap ng opisina ng bise at sa halip ay nagsumite ng revised accomplishment report. Kaya tanong ng prosecution, ang kabiguan ba raw na maliquidate ng wasto ang confidential funds ay ebidensya na nalustay ito? Please read paragraph 8.3. Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. So kung ang accountable officer at masasabi mo ba na ang Vice President at ang and concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Based on the joint circular po, yes po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo. Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that is... Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So stricken. Move to strike. So stricken from the record. I just don't think it was proper to do that, especially at this point, no? Na ang witness naman na pinag-uusapan natin ay AOM pa lang. To call it a scam is really a mischaracterization.
paulit-ulit yan at hindi mo ginamit, ang pera na sinabi mong gagamitin, ang tawag doon, scam. Ang ini-scam, taong bayan. Ang worth ng scam na yan ay 612 million. Kanya miskin na tinanggal sa record. Gusto ko lang sabihin yun kasi, syempre, para maintindihan natin. Pag piniscam kayo, hindi ba masakit ang loob? Sa cross-examination ng depensa, ipinunto ni Attorney Powa na sensitibo ang confidential activities. Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged. You being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information. What specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019. Pagkontra ng prosecution, luma na ang dokumentong yan. May mga panuntunan daw na dapat sundin sa pag-liquidate ng confidential funds dahil pondo ito ng bayan. Naungkat din ang sinabi na ginastos ang 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong fourth quarter ng 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Sa pagtatanong ni Powa, sinabi ni Wamil na wala naman daw batas na nagbabawal sa haba o ikli ng panahong dapat gastusin ang pondo. Meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Ipinakita rin sa paglilitis ang mga dokumentong pirmado ng bise nung siya pa ang Education Secretary bilang siyang accountable officer. Sa cross-examination, tinanong si Wamil kung may nakalagay ba sa audit observation memo na nalustay na pera. Meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It is in That is a 8.3. presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered. We ask for Sustained. ruling, Your Honor. Sinabi ni Wamil sa korte na nag-issue ang COA ng notice of suspension sa tanggapan ng bise. Expressly says there is a presumption of misuse and that it is used for personal benefit. Tama? Based on this provision po, yes ma'am. And so far, unless proven otherwise, that presumption still holds. She is presumed to have misused or to have used it for personal benefit, Mr. Witness. Correct? Yes ma'am. Pero giit ng depensa, sumagot ang mga tanggapan ni Duterte pero baka hindi na inabutan ni Wamil dahil nailipat na siya sa ibang opisina. You would confirm na sumagot ang OVP pero hindi na niya inabutan ang sagot or meaning hindi niya na alam kung sumagot man ng OVP dun sa notice of suspension. Yes po, hindi ko naman naabutan. So probably for another witness. Hindi pa rin daw pinal ang mga AOM at may pagkakataon pa na magsumite ng mga kinakailangang dokumentong OVP at DepEd. At wala pa umanong napapakitang maling paggamit ng pondo roon. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Happy midweek, chikahan mga kapuso! In rehearsal mode si Sparkle star Dustin Yu para sa nalalapit na Dustbia Love Actually concert this weekend. Swabing moves ang patikim ni Dusty na todo hataw sa dance floor kasama ang kanyang backup dancers. Kahapon, isinare rin niya online at ng other half ng Dustbia Love team na si Bianca De Vera ang ilang behind the scenes ng kanilang preparations. Dati nang ichinika ng Dustbia na hands-on sila sa maraming creative inputs ng concert. Kaya hindi raw dapat ma-miss ang kanilang pa-surprise sa dulo ng concert this coming Saturday, August 8.
Sa gitna ng isinasagawang impeachment trial sa Senado, may nangyaring nakawa ng ilang equipment sa Senate compound. Nahuli ang dalawang suspect matapos ituro ng pinagbentahan ng mga ninakaw na gamit. Balitang hatid ni Bam Alegre. Natangay ang mga office equipment na ito sa compound ng Senado sa lungsod ng Pasay. May malaking TV, mga printer at cellphone. Nabawi ito ng pulisya dahil nagsumbong sa mga otoridad ang pinagbentahan ng mga nakaw na equipment. Itinuro niya sa pulisya kung sino ang mga nagbenta sa kanya ng mga gamit. Naibalik na ang mga ito sa kumpanyang may-ari. Sa investigasyon ng pulisya, nakatira malapit sa gilid ng Senate compound ang mga suspect na mag-live-in partner. Nilagari yung metal fence doon, tapos pinasok yung tent ng isang TV network, pinagkukuha yung mga office equipment. Ito yung TV, yung mga printers, at saka iba pang mga gamit. Ito po ay tulong po ng mga kapitbahay. Sila po yung nagsabi na itong mag-live-in partners, sila nga yung nakita na nagbit-bit ng mga equipment. Nagsagawa ng follow-up operation ng pulisya para matunto ng mga suspect. Matapos ang 2 araw, naaktuhan nila ang mag-live-in partner na kasali sa illegal na sugal malapit sa Jokno Boulevard, Barangay 76 sa Pasay City. Habang naglalaro ng sugal na Cara E. Cruz, inaresto ang mag-live-in partner kasama ang 2 iba pa. Sa pagkapkap sa lalaking suspect, nakuha rin sa kanya ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na 0.70 gram ang timbang at may street value na humigit kumulang 5,000 pesos. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga suspect. Bali, ang kinakaharap nila itong theft, illegal gambling at saka yung illegal possession of drugs. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Pinagtulungang bugbugin ang isang babae sa Iligan City. Sa investigasyon ng pulisya, sinugod ang 51 anyos na biktima sa kanilang bukid sa barangay Digkilaan kahapon. Paulit-ulit umanong pinalo ng kahoy at pinagbabato ang babae. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na nagtamo ng matitinding sugat sa katawan. Ayon sa mga otoridad, nasa kustudiya na nila ang 3 sa 4 na salarin. Kusang sumuko ang 2 na kapatid ng biktima, habang nahuli ang isa pa na kaanak din nila. Lumalabas po sa investigasyon na matagal nang may alitan sa lupa ang magkakaanak. Inihahanda na ng pulisya ang pagsasampa ng kaukulang reklamo laban sa 3. Wala silang pahayag. Sugatan ng isang motorcycle rider at kanyang angkas matapos sumemplang sa Talisay, Batangas. Sa kuha po ng CCTV, binabaybay ng motor ang kalsada sa barangay San Guillermo nang may tumawid na aso. Tumilapon ang 2 na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Nakatakbo naman palayo ang aso. Rumisponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa insidente pero tumanggi raw na magpadala sa ospital ang mga biktima. Wala silang pahayag. Samantala, bantay bagyo at habagat po tayo. Makakapanayan po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga rin po sa kanila at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ano po ba ang nagpapaulan ngayon dito sa Metro Manila? Sa ngayon, Ms. Connie, ang nagpapaulan sa atin na yung pinag-iba yung habagat, no, or yung southwest monsoon dahil nga dito sa tropical storm na si Maymay na nandito sa dagat sa kanlurang bahagi nga ng northern at central zone. At inaasahan natin na posibleng ngayong araw hanggang bukas ay makaranas pa rin po tayo ng pag-ulan dahil nga sa pinag-ibayang habagat. Okay, so it's safe to say na pagdating po ng weekend kaya hindi na natin mararanasan masyado yung mga pag-uulan po dito sa Metro Manila at karating po ng mga lugar? May inaasahan pa rin po tayong pag-ulan, no, dahil bukod ditong sa bagyong si Maymay, itong na may Yes, sir. Don China. Sir, paulit lamang po kasi medyo nagcha-choppy po tayo. Oo. Yeah. So hanggang kailan po papalakasin ng Bali bagyong yung Maymay ang habagat? Bali, inaasahan po natin within the next 24 to 36 hours ay makakaranas pa rin tayo ng pag-ulan na dulot nga ng pinag-ibayong habagat dahil sa bagyong si Maymay. Alright. At tumaas ho ba yung tsansa ng Typhoon Dolphin naman na pumasok sa Philippine Area of Responsibility? Bagamat maliit pa rin po ang chance, we're not ruling out the possibility and posible rin ito magpaibayan ng habagat, Ms. Connie, ngayon darating na weekend. So dapat antabayanan din natin, update natin regarding the enhanced habagat patungkol naman sa typhoon na si Dolphin. I see. At higit bang palalakasin po ng Typhoon Dolphin yung habagat nga? If ever, hanggang kailan po ito aasahan naman?
Well, yung pinag-ibayang habagat naman dahil sa bagyong si Dolphin, inaasa natin posibleng magsimula sa darating na tomorrow night or Friday hanggang possibly until Sunday po. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras dito sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po at magandang araw. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Samantala, halos 600 pamilya ang lumikas sa evacuation centers kasunod po ng pagbaha sa ilang lugar sa La Union. At live mula sa San Fernando, may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Connie, nakaalerto na ang probinsya ng La Union sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay. Hindi pa man ramdam sa ngayon ang epekto ng bagyo ay nakaranas na ng pagbaha sa ilang lugar sa probinsya sa nakalipas na 2 araw. Bunsod yan ng habagat at ng nagdaang bagyong Luis. Sa ngayon, Connie, nasa 600 families nang nasa mga evacuation center mula sa iba't ibang mga bayan at ipinag-utos na ng provincial government ang preemptive evacuation, especially sa mga residente na nakatira sa coastal areas, gaya na lamang dito nga sa aming kinaroroonan sa may barangay San Agustin, San Fernando City, La Union. Nakahanda na rin ang mga food packs na ipamamahagi sa mga residente. Sa ngayon, Connie, ay patuloy ang ginagawang monitoring ng provincial government, ganun din ang iba't ibang LGUs sa river system sa probinsya ng La Union. Sa mga oras ito, Connie, ay ramdam na yung pabugso-bugsong hangin at ulan sa malaking bahagi nga sa probinsya ng La Union at medyo may kalakasan na rin kataasan ang alon sa baybayin. Connie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kasunod ng kanyang historic victory sa Mubadala DC Open 2026, on to the next tournament ang Pinay tennis star at world number 20 na si Alex Ayala. Sasabak si Ayala sa Canadian Open na tinatawag ding National Bank Open. Bukas ang simula ng kanyang campaign laban sa American player at world number 71 na si Alicia Parks. Si Parks ang tumapos sa Australian Open campaign ni Ayala last January. Ang Canadian Open ay WTA 1000 tournament. Ibig sabihin 1,000 ranking points ang makukuha ng kampyon. Samantala, pinost ni Ayala sa Instagram ang kanyang photoshoot, hawak ang Mubadala Trophy. Nag-comment dyan ang tennis ace at Canadian Open doubles defending champion na si Coco Gauff. Sa dashcam video na yan, kitang tila pabagsak ng isang puno sa barangay Santa Cruz sa Antipolo, Rizal. Hanggang sa tuluyan nga po itong nabuwal. Nahatak nito ang kable ng poste ng kuryente na natumba rin. Nadagana ng puno ang isang siklista at motorcycle rider. Dinala po sila sa ospital. Humambalang sa kalsada ang iba pang bahagi ng puno kaya bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko. Agad namang nagsagawa ng clearing operation kaya natanggal na rin ang humambalang na puno. Kinumpunin na rin ang natumbang poste. Patay ang isang motorcycle rider matapos sumalpok sa kasalubong na closed van at tumama sa isang poste sa Rodriguez, Rizal. Balitang hatid ni EJ Gomez. Kuha ang CCTV video na yan sa Eastwood Road, Barangay San Isidro Rodriguez, Rizal, pasado alas 7 kagabi. Isang closed van ang biglang napahinto at nabangga ng kasalubong na motorsiklo. Sa kuha ng dashcam ng isang pick-up na kasunod ng closed van, kita ang pagtalsik ng rider at motorsiklo. Sa isa namang dashcam ng sasakyang kasunod ng pick-up, nakunan ang pagsalpok ng rider at motorsiklo sa isang poste ng kuryente bago pumailalim sa pick-up. Oh my God! Bumangga siya dun sa poste. Umilalim. Mula sa pinagmagaang closed van, halos 15 metro ang layo ng itinalsik ng rider at motorsiklo bago sumalpok sa posting ito at saka tumilapod pabalik ng kalsada at pumailalim sa pick-up. Sobrang bilis po talaga ng patakbo niya. May bumibili po dito na customer ko po, tas nasagi niya po yung e-bike na sinasakyan po nun. Pagtingin po namin, duguan na po talaga siya. Ayon sa pulisya, nag-overshoot ang motorsiklong tinatahak ang kanang linya ng kalsada saka bumangga sa kasalubong na closed van. Yun po, madulas yung daan. Tapos ayon sa mga saksi,
At doon sa mga may nagsabing mekaniko, yung motor do kasi nawala ng preno. Tapos sobrang bilis yung takbo. Kaya parang naipit yung preno, kaya hindi niya na-control, na-overshoot siya pakaliwa. Nung lumiko siya sa direksyon ko, napahinto na ako, nagpreno na ako. Sa sobrang bilis ng takbo niya, inabot niya pa rin yung right side. Ayon sa ina ng 28 anyos na rider, bibili lang sana ng ulam ang biktima nang mangyari ang insidente. 2 beses ko pong tinawagan sa magkaibang number pero hindi ko na po siya makontak. Tapos po, ayun po, wala na daw po, nasa ilalim daw po ng sasakyan. Siyempre po masakit kasi anak ko po yun eh. Under investigation pa po kami at kung ano man yung decision ng both parties at kung magka-amicable settlement sila, yun naman po ang aming gagawin. Pero kung magsasampang ng demanda yung side ng rider, yun po, ipapile po namin kaso. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Nagkarambola ang 3 sasakyan sa Nagilian, Isabela. Sa imbestigasyon po ng pulisya, binabaybay ng kotse ang Maharlika Highway sa Barangay Palatao nang mabundol ng mabilis na SUV. Sa lakas ng banggaan, nawalan umano ng kontrol ang SUV at bumangga sa pampasaherong bus sa kabilang linya. Dinala sa ospital ang sugatang driver ng kotse, driver at pasahero ng SUV at ang konduktor ng bus. Wala pa silang pahayag. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Idineklara ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City na may dengue epidemic sa kanilang lugar. Kasunod po niyan ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakadengue sa lungsod. Batay sa datos ng Zamboanga City Health Office, 39 na barangay ang apektado. Umabot na ang bilang ng dengue cases sa mahigit 1,000 mula Enero hanggang nitong Hulyo. 12 naman ang naitalang nasawi na karamihan po ay may mga bata. Paalala ng Department of Health na gawin ang 5S para iwas dengue. I-search ang destroy ang mga pinamumugaran ng mga lamok. Seek early consultation, lalo na kung may sintomas po ng dengue gaya ng mataas na lagnat, pananakit ng ulo at katawan at namumulang rashes o pantal. Secure self-protection o magsuot ng long sleeves na mga damit, pantalon at gumamit ng mosquito repellent. Support fogging and spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. At sustain hydration o uminom ng maraming tubig. Mainit na balita, bahagyang bumagal ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation na 6.2% nitong nakaraang buwan. Mas mabagal yan sa 6.4% inflation noong Hunyo. Kabilang sa mga nakadagdag sa pagbagal ng inflation, ang transportasyon, partikular na sa presyo ng gasolina at pamasahe sa tricycle. Nakaambag din sa pagbagal ng inflation ang mga serbisyo sa edukasyon, pati na rin sa pagbagal ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa mga restaurant at accommodation services. Nasawi ang isang lalaki sa Novaliches, Quezon City matapos saksakin ng kanyang kinakasama. Ang paliwanag ng suspect sa balitang hatid ni James Agustin. Kahit sa panaginip, hindi ko akalaing kaya niyang gawin yun sa anak ko eh. Simula 9 na buwan, dinala ko sa hanggang sa paglaki. Minahal ko, tas parang lang, kinatay lang niya na parang baboy. Sinipa-sipa pa niya. Nagdadalamhati ang mga kaanak sa sinapit ng 29 anyos sa lalaki na sinaksak ng kanyang kinakasama sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Sa kuha ng CCTV, bandang 3:00 sa madaling araw nitong linggo, kita na biglang bumulagta ang biktima sa kalsada. Patay ka na? Patay pa kaya ka? Ha? Maya-maya pa nilapitan siya ng kanyang kinakasama at sinipa ng 2 beses. Drama ka! Papatayin kita! Dinala sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival.
Nagtamo siya ng saksak sa dibdib. Yung pinagbagsakan po ng biktima ay more or less 15 meters away sa bahay niyang dalawa, yung mag-live-in partner. According sa ating mga first responder po, nagkaroon po ng kunting habulan. Naaresto ng mga responding polis ang 22 anyo sa sospek. Nakuha sa lugar ang kitchen knife na ginamit niya sa krimen. Ayon sa pulisya, mag-aapat na taon na mag-live-in partner ang biktima at sospek. Bago mangyari ang pananaksak, galing sa magkahiwalay na inuman ng dalawa. Nagkaroon po ng hidwaan yung mag-live-in partner. Ito si lalaki kasi may anak sa kanyang unang asawa. At according sa investigasyon namin, sinasaktan daw di umano ni suspect itong anak ni victim, kaya nagkaroon po ng ganong pangyayari. Nakakulong na ang suspect sa detention facility ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingat. Aminado siya sa nagawang krimen. Ginawa ko po pero hindi ko naman po sinasadya mapatay. Bakit nangyari? Nasaktan po kasi niya ako eh. Nagsisisi po, hindi ko naman alam. Itinanggi naman ng nanay ng biktima na sinaktan ng kanyang anak ang kinakasama. Hindi po totoo yun. Naglabas nga rin po siya ng doon sa 4 na lahat daw po na kami na kamag-anak niya nananakit sa kanya. Pero kahit pitik o hampas, wala siyang natikman sa amin. Sinampa ng suspect ng reklamong murder. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Sa ibang balita, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi pa naaresto si Senador Ronald Bato de la Rosa. We would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Pinabulaanan din ni Remulla ang mga espekulasyon na nahuli na at dinala sa The Hague, Netherlands si de la Rosa. Anya, and I quote, Senator Bato is still being hunted down. End of quote. Huling alam na lokasyon ng senador ay sa Mindanao. Nakikipag-ugnayan pa rin daw ang DILG sa Department of Justice. Wanted si de la Rosa sa International Criminal Court bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. Sa gitna ng kanyang tagumpay sa showbiz, nag-share si Kapuso drama king Dennis Trillo ng mahalagang learning sa kanyang career. Importante rin yung yung marunong kang tumangkilik, magpasalamat kahit dun sa mga maliliit na tao na kasama mo. Aminado si Dennis na hindi naging madali ang naging journey sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Nagtagumpay siya dahil daw sa pagmamahal sa kanyang craft. Nakilala si Dennis sa ilang iconic roles niya sa TV, sa Mulawin, My Husband's Lover, Maria Clara at Ibarra at Pulang Araw. Sa pelikula naman, tumatak sa publiko ang pagganap niya bilang Domingo Zamora sa Metro Manila Film Festival 2024 Best Picture na Green Bones. Kahapon muling pumirma ng contract sa Kapuso Network si Dennis. Present sa contract signing sina GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalo, at OIC for Entertainment Group at Vice President for Drama Gerald Cheng C. Dennis has always been at the forefront of the challenges that face us all as producers, and our success has been greatly influenced by his presence, his friendship, his person, yung pagkatao niya. Dennis is one of the finest actors the Philippines has produced. He has portrayed so much role. A true star is not defined only by trophies or box office movies or high-rating teleseries. It is also defined by the relationships that you've built along the way. Nakakatuwa na alam mo yun, lahat ng paghihirap na yun, lahat ng dedication na yun, nagbunga na hanggang ngayon. Update na po tayo sa Day 13 ng impeachment trial sa Senado kung saan nakasalang pa rin po ang prosecution witness na si Roderick Wamil. May ulat on the spot si Ian Su. Ian?
Yes, Connie, bago nga yung interjection ng mga senator judges ay inusisa muna ni Senator Judge Raffy Tulfo kung wala bang conflict of interest yung pagiging abogado ni Attorney Michael Powa ng defense sapagkat kasama siya doon sa pulong ng COA at ng mga taga-OVP noong 2023 patungkol nga sa confidential funds. Ang tugon naman dyan, Connie, ni Presiding Officer Cheese Escudero, hindi maituturing na conflict of interest ang pagiging defense counsel ngayon ni Powa at pag-attend sa meeting noon sa COA. Ani Escudero, hindi naman daw si Powa ang may kaso kundi si Vice President Sara Duterte. Kaya nag-rest na ng case niya si Tulfo. Tinanong ni Senador Bam Aquino kung bawal ba ang paggamit ng alias sa mga resibong isinumite sa COA. Sagot naman ni Wamil, silent ang joint circular ng DBM COA patungkol dito dahil wala nga probisyon tungkol doon. Kaya naman hindi raw nasasabi ng COA kung totoong pangalan ba ang isinumite sa kanilang acknowledgement receipt. Tungkol din sa paggamit ng alias, ang tanong ni Senator Erwin Tulfo na sabi ni Wamil, silent nga raw ang provision ng joint circular patungkol sa alias. Bakit daw hindi hiningi ang pangalan ni Mary Grace Piato? Sagot ni Wamil, nakafocus sila sa compliance lang na nakasaad sa circular. Tinanong naman ni Senate President Win Gatchalian kung malalaman ba ng COA kung alias ang ginamit sa resibong isinumite sa kanila. Sagot ni Wamil, hindi raw. Kaya suhestyon naman ni Senator Ping Lacson, dapat mag-suggest na si Wamil sa COA na baguhin ang joint circular para malaman kung meron bang tunay na tao na tumatanggap ng pera dahil paper audit lamang pala ang nangyayari. Lumalabas na nasa 70 million pesos ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong fourth quarter ng 2022. Ang may question ng COA ayon kay Wamil nang tanungin ni Senator Judge Tito Soto. Sabi naman ni Senadora Amy Marcos, bagamat umabot sa notice of disallowance ang isang audit kung saan ipinababalik na ang pondo na hindi pinayagan, maaari pa naman daw dumulog sa Korte Suprema ang ahensya. Na-establish naman sa pagtatanong ni Escudero na ang pinababalik na pondo maaaring mangyari kung dumulog sa Korte Suprema ang ahensya at wala namang TRO na inilabas. Sa pagtatanong naman ni Senador Kiko Pangilinan, inungkat niya kung gaya sa OVP, marami bang ahensya na walang OR o sales invoice. Ani Wamil, first time daw niya na na-encounter na ganito nga karami acknowledgement receipts ang isinumite patungkol sa 111 disbursements sa isang araw ng OVP. Wala rin komento dito ang COA. Unusual naman daw na hindi tinanggap ng OVP ang unang Audit Observation Memo o AOM at nang magkaroon nga ng pulong ay humingi ng audit ang audit query, ang memorandum, ang tag-OVP na hindi naman pinayagan ng COAS. Connie, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin itong interjection ng mga senador at patuloy na tinatanong ngayon ni Senator Joel Villanueva itong si Wamil. So yan muna ang latest sa impeachment trial dito sa Senado. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Yan ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison at nagpapatuloy po ang live stream ng GMA News sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo.